Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2821 hanggang Kabanata 2830. Kabanata 2821. Si Yehan ay lubos na nasiyahan sa naging paghawak ni Nan Wenqing sa sitwasyon kanina. Si Nan Wenqing ay higit pa sa karaniwang henyo pagdating sa pakikisalamuha at estilo. Ang kanyang malaking reputasyon sa Shenzhou, na kahit maraming henyo ay nahuhumaling sa kanya, ay hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang pambihirang kakayahan. Bagaman alam ni Yehan na may mga lihim na motibo si Nan Wenqing pagdating sa kanya, hindi naman iyon nakahadlang para magustuhan niya ang kakayahan ni Nan Wenqing. Lagi niyang hinahangaan ang mga taong may talento. Magsalita naman si Mo Hailan. Mas mahigit, Miss Wenqing, syempre hindi mo kasalanan ang nangyari kanina. Ang mga taong iyon lang talaga ang mapang mata. Pero aaminin ko, nakaka-relieve yung ginawa mo. Ang mga kagaya ni Nagawo ay dapat turuan ng leksyon ng mga katulad mo. Ngumiti si Nan Wenqing at sinabing, mas mahigit, tama si Ginoong Hanye. Ang mga kabataang iyon ay wala lang sa lugar. Syempre, hindi ko kailangang seryosohin sila. Pero dahil naglakas loob silang bastyusin si Ginoong Hanye, dapat lang na malaman nila kung ano ang pakiramdam ng apak-apakan. Sabi ni Yehan, mas mahigit, wala nang silbi pag-usapan pa ang mga hindi kanais-nais na bagay. Nan Wenqing, narito na ba lahat ng mga henyo sa pagtitipon ngayong gabi? Tumingin si Nan Wenqing sa buong bulwagan at sumagot. Mas mahigit, may ilan pang hindi dumarating. Lalo na yung galing sa Baiwa Valley, wala pa siya. Ang nag-organisa ng pagtitipon na ito, silang Dong, nandito na pero hindi pa nagpapakita. Pero Ginoo, mag-ingat ka. May isa pang makapangyarihang tao mula sa pamilyang Teng na narito rin, at kasama siya ni Lang Dong. Bagamat sinampal ko ang mukha ni Tenglong kanina, baka sayo ibunto ng galit nila. Kung magwala ang pamilyang Teng, kahit ako ay mahihirapang pigilan iyon. Mas mahigit, huwag kang mag-alala, sabi ni Yehan na kalmado, sinumang magtaas ng ulo, aapakan ko lang. Hindi pa kailangang banggitin na ang pagtitipon ngayong gabi ay isa lang maliit na salo ng mga henyo sa banal na estado. Kahit pa naroon ang lahat ng pinakamagagaling, walang dahilan para matakot siya. Nagniningning ang mga mata ni Nan Wenqing habang tinitingnan si Yehan. Ang kumpiyansa at pagmamataas nito, parang likas na mula sa kanyang puso, ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na unti-unti niyang nakikita ang tunay na katauhan ni Yehan. Mas mahigit, isang lalaking kapantay ng unang emperador, tingnan natin, Yehan, kung gaano ka ka-arrogant at makapangyarihan. Sino ang mga ngahas na makipagtagisan sa iyo? Isip niya sa sarili. Hinihintay niyang makita ang tunay na tapang at pagmamando ni Yehan, isang uri ng lalaki na karapat-dapat hanggan at sambahin ng sinumang babae. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa may pintuan ng bulwagan, dahilan para mapatingin ang maraming kabataan, lalaki man o babae. Mas mahigit, si Ginoong Xiaoyu mula sa pamilyang Sirius. Hindi ko akalaing pupunta siya rito sa Baiwa Valley ngayong gabi. Mas mahigit, narinig ko, isa siya sa mga pinakamataas na henyo ng pamilyang Sirius, halos kapantay nilang Dong sa antas. Pero siguradong naparito siya dahil kay Fairy Baihua. Mas mahigit, malaki ang posibilidad. Si Fairy Baihua ay isa sa mga pinakamarikit na babae sa ating banal na estado, parang bumabang diyosa. Sila Ginoong Fujitora at Ginoong Yekong ay dumating din dahil sa kanya. Habang pumapasok ang isang binatang may mukhang parang inukit sa sinaunang jade at katawan na tila babae, lalong lumakas ang mga bulungan sa paligid. Napakagwapo ng lalaki, higit pa sa ilang kababaihan. Nang lumitaw siya, agad na kumislap ang paghanga sa mga mata ng maraming babae sa bulwagan. Mas mahigit, si Sirius Xiaoyu. Mukhang darating na rin yung galing sa Baiwa Valley. Sabi ni Nan Wenqing matapos sulyapan ang lalaki, bago muling ibinalik ang tingin kay Yehan. Maganda ang pangalan, Sirius Xiaoyu, sabi ni Yehan habang sinusuri ito. Mas mahigit, mukhang makapangyarihan, baka kaka-break lang niya sa Semi-Saint Realm. Mas mahigit, Semi-Saint Realm. Napatingin muli si Nan Wenqing sa binata at hindi napigil ang mamangha. Si Mo Hailan naman ay nagtanong. Hindi maaari, bakit parang nasa perfect immortal state lang siya sa tingin ko? Ngumiti si Yehan at sagot niya. Mas mahigit, dahil tinatakpan niya ang tunay niyang lakas. Hindi niyo talaga makikita. Pumunta siya rito na itinatago ang kanyang tunay na kapangyarihan, tiyak na may iba siyang pakay. Mas mahigit, nakikita mo yun. Tanong ni Mo Hailan na may halong pagdududa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya lubos na alam kung gaano kalakas si Yehan.
Sa kanyang pananaw, kahit isang Nine Tribulation Supreme ay halos kapantay lang ng isang nakarating sa mababang antas ng Immortal Realm. Mahirap nang manalo sa ganoong labanan. Ngunit kahit nagduda si Mo Hailan, si Nan Wenqing naman ay naniniwala, mas kilala niya si Yehan kaysa kay Mo Hailan. Huminga ng malalim si Nan Wenqing at sinabing, mas mahigit, tama ang sinabi ng Ginoo. Si Sirius Xiaoyu ay sadyang itinago ang kanyang tunay na lakas. Malamang ay may iba siyang layunin sa pagpunta rito. Sa sandaling iyon, pagkatapos lumitaw ni Sirius Xiaoyu, tatlong kabataang lalaki naman ang lumabas mula sa likuran ng entablado, at kasabay nito, isang malakas na presensya ang kumalat sa buong lugar. Ang lakas na iyon ay ramdam ng lahat ng naroon. Lahat ng mga matang dati nakatingin kay Sirius Xiaoyu ay ngayon ay nakatuon sa pinagmumula ng malakas na enerhiya. Sa likod ng entablado, tatlong kabataang lalaki ang nakatayo ng tuwid, kalmado ngunit nangingibabaw ang presensya, nakatingin kay Sirius Xiaoyu. Mas mahigit silang Dong, Ginoong Yekong, at Ginoong Fujitora. Mukhang dumating sila para personal na salubungin si Ginoong Xiaoyu. Mas mahigit talagang kapag si Ginoong Xiaoyu ang dumating, saka lang lalabas ang tatlong iyon. Pinagmasdan din ni Yehan at ng kanyang mga kasama sina Lang Dong, Yekong, at Fujitora. Sa hanay ng mga henyo na dumalo sa pagtitipon ng Baihua Valley, walang duda na silang apat, sina Lang Dong, Yekong, Fujitora, at Xiaoyu, ang may pinakamataas na reputasyon at pinakamalakas na kakayahan. Siyempre, kabilang din si Nan Wenqing sa mga iyon. Ang lima sa kanila ang pinakakapansin-pansin sa buong pagtitipon. Ngunit kapag dumating na si Fairy Baihua, tiyak na siya ang angat sa itaas ng limang ito. Ang tunay na reyna ng gabing iyon. Kabanata 2822. Mas mahigit, Sirius Xiaoyu, matagal na kitang hinihintay. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat sa tatlo ni Lang Dong, lumabas si Lang Dong at tinitigan si Sirius Xiaoyu, sabay sabing. Mas mahigit, pero bago ang lahat, akala ko ang iPad adala ng pamilyang Sirius ay si Sirius Xinghai. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang darating, Sirius Xiaoyu. Ngumiti si Sirius Xiaoyu ng bahagya at tugon niya. Mas mahigit, may pagkakaiba ba kung siya o ako ang pumunta? O iniisip mo bang siya lang ang karapat-dapat na makadalo sa pagtitipon na ito, at ako, si Sirius Xiaoyu, ay hindi? Ang kanyang ngiti ay may halin ng kakaiba, parang may mahikang nakakaakit. May kakaibang alindog na nakamamatay para sa mga babae. Maging ang ilang kalalakihan sa lugar ay napilitang umamin na kung si Sirius Xiaoyu ay isang babae, tiyak na hindi siya magpapahuli kay Nan Wenqing sa kagandahan, isa rin siyang diyosa sa sariling paraan. Ngumisi si Ginoong Fujitora at nagsabi. Mas mahigit, hey, parang mas mabigat pa rin sa pangalan si Sirius Xinghai kaysa sa iyo, Sirius Xiaoyu, tama ba? Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa ekspresyon ng maraming kabataang lalaki at babae sa paligid. Totoo ang sinabi ni Fujitora, pero sa ganitong okasyon, malinaw na ito ay isang sampal sa mukha ni Sirius Xiaoyu. Gayunpaman, si Lang Dong at si Ginoong Yekong ay nanatiling kalmado. Tila may lihim na kompetisyon sa pagitan ng apat na ito, ngunit sina Lang Dong, Yekong, at Fujitora ay tila nagkaisa laban kay Sirius Xiaoyu. Ngumiti si Yehan at nagsabi. Mas mahigit, mukhang may mga hindi kanais-nais na taktika nang nagaganap sa pagitan ng apat na yan. Sumagot si Nan Wenqing. Mas mahigit, tila dahil lahat sila ay naakit kay Fairy Baihua, na hindi pa dumarating. Siya lang ang babaeng kayang magpagulo sa mga tulad nilang henyo mula sa iba't ibang pamilyang mararangal. Bagamat mas mababa sa katayuan si Sirius Xiaoyu kumpara kina Lang Dong, Yekong, at Fujitora, may kakaiba siyang karisma, ang mukhang iyon na likas na nakakaakit sa mga babae. Tila iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ng panganib ang tatlong iyon at nagkaisa laban sa kanya. Ngumiti si Yehan at sagot niya. Mas mahigit, ngunit siguro hindi nila alam na si Sirius Xiaoyu na pinagtutulungan nila ay isang semi-saint na pala. Sa lakas pa lang, lamang na siya sa kanilang tatlo. Napaisip si Nan Wenqing at nagsabi. Mas mahigit, kaya pala itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Malamang ay inasahan na niya ang ganitong sitwasyon kaya nagkubli siya. Kapag dumating si Fairy Baihua, sa kanya ibubulalas ang kanyang kapangyarihan at paiiralan ang pangangibabaw niya. Tahimik lang si Yehan ngunit sumang-ayon sa isip. Gayunpaman, hindi siya gaanong interesado sa mga bagay na dulot lamang ng selos ng mga babae. Akala niya, ang taong ito ay isang malakas na karakter mula sa Xinwu Academy, ngunit ngayong nakikita niya, tila mas mababa pa ito kaysa kay Boundless Sea, kahit mas mataas nga lang ang katayuan. Para kay Yehan, wala na siyang inaasahang impormasyon na makukuha mula sa taong iyon tungkol sa Xinwu Academy. Ngumiti ng mapang-akit si Sirius Xiaoyu at sinabi. Mas mahigit, hehe, kaya pala mas mataas ang tingin mo kay Sirius Xinghai kaysa sa akin. Pero ayos lang, natural lang na paboran ang nakatatandang kapatid. Pero ikaw?
Fujitora, ngayong wala ka na sa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Teng, sigurado ka bang mananatili kang matatag dito sa Shenzhou? Ngumiti si Fujitora ng malamig. Mas mahigit, nagdududa ka sa lakas ko, Sirius Xiaoyu. Kung gusto mo, maglaro tayo ngayon. Bahagyang kumurap si Sirius Xiaoyu at ngumisi. Mas mahigit, huwag kang magmadali. Kung maglalaban tayo rito, baka masira ang buong Baihua Hall. Kung gusto mong maglaro, maghintay tayo hanggang dumating si Perry Baihua, siya na lang ang magpasya. Mas mahigit, natatakot ka lang siguro. Balik ni Fujitora na may pang-uuyem. Mas mahigit para sa iyo, Fujitora, mahinahong sagot ni Sirius Xiaoyu, hindi ko kailanman nakalimutang isulat ang salitang takot. Tumawa silang Dong at nagsabi. Mas mahigit, ayos, hintayin na lang natin si Perry Baihua. Kapag pumayag siya, pwede siyang maging tagapamagitan ninyo. Siguradong magiging kapanapanabik ang labanan ninyong dalawa. Sa isip ni Sirius Xiaoyu ay malamig siyang tumawa. Mas mahigit, sasamahan kita hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, inilibot nilang Dong ang tingin sa paligid, hanggang sa tumigil ito sa direksyon ni Yehan. Malakas niyang sinabi, mas mahigit, Miss Wenqing, mas tahimik ka ngayon kaysa dati. Kanina, sinabi mong may isang malaking tao na darating ngayong gabi. Dumating na ba siya? Maaari mo ba kaming ipakilala? Pagkarinig nito, lahat ng mga mata ay napunta kay Nan Wenqing, pati na rin kay Sirius Xiaoyu na kagagaling lang doon. Sino kaya ang tinutukoy niyang malaking tao? Tumayo si Nan Wenqing ng kalmado at nagsabing, mas mahigit, Ginoong Langdong, syempre narito na ang sinasabi kong tao, si Ginoong Hanye, na nasa tabi ko ngayon. Mas mahigit, siya ang tinutukoy niyang malaking tao. Nilinggan ng lahat si Yehan na tahimik lamang nakaupo sa tabi ni Nan Wenqing. Marami ang napangiti ng may paghamak sa loob-loob nila. Ngunit alam din nilang kung si Nan Wenqing mismo ang nagpakilala kay Yehan, tiyak na may kakaiba itong katayuan. Ngunit kahit pa mataas ang kanyang pinagmulan, isang Nine Tribulations Supreme lang naman siya, paano siya magiging malaking tao? Tumawa ng marahan silang Dong. Mas mahigit, hehe, sigurado ka bang hindi ka lang nagbibiro sa amin, Miss Wenqing? Sa isip niya, sino ba ang mga narito? Lahat ay may mataas na pinanggalingan. Upang maituring na dakila sa harap nila, kailangan mo ng kakayahan, at sa paningin nilang Dong, walang ganon si Yehan. Sumimangot si Nan Wenqing. Mas mahigit, Ginoong Langdong, sa tingin mo ba pagbibiroan ko ang ganitong bagay? Ngunit ngumisi si Fujitora at nagsabing, mas mahigit, saan nga ba galing ang sinasabi mong malaking tao, Miss Wenqing? Maaari mo bang ipaliwanag para naman maliwanagan kami? Hindi kasi lahat ng gustong maging dakila ay may kakayahang maging isa. Hindi ba, Ginoo? Sabay lingon kay Yehan na may pang-aasar. Pagkarinig nito, nakatutok ang lahat ng tingin kay Yehan, naghihintay kung paano siya tutugon. Ngumiti si Yehan, banayad ngunit may lakas ng loob. Mas mahigit kung sa mga naririto lang ang pagbabatayan, oo, maituturing nga akong malaking tao. Sana ay sapat na ang paliwanag ko. Tahimik ang buong bulwagan. Nanigas ang mga mukha ni na Fujitora, Langdong, Yekong, at maging ni Sirius Xiaoyu. Ang sinabi ni Yehan ay tila isang sampal sa lahat ng kabataang naroon, isang Nine Tribulations Supreme na nagsasabing siya ay higit sa lahat. Napaka-arrogant. Mas mahigit, hindi ba masyadong mapagmataas ang lalaking ito? Parang wala sa paningin niya ang sinumang narito. Kabanata 2823. Talagang baliw. Ang ibig sabihin ng taong ito, para sa atin, isa siyang malaking personalidad. Kung ganun siya kabaliw, ano bang meron siya? Katayuan, pinagmulan, o lakas? Base sa kanyang katayuan, mas mataas ba siya kina Langdong, Yekong, Fujitora, at Sirius Xiaoyu? Kahit pa mas mataas siya, sino ang maglalakas loob na tumayo sa harap ng apat na ito at tawagin ang sarili niyang malaking tao? Sa buong bulwagan, kumalat ang mga hindi mapigil ang usapan. Ang mga salitang binitiwan ni Yehan ay nagpadilim ng mukha ng apat na kinikilalang makapangyarihang tao, at sa mata ni Fujitora na madaling magalit ay lumitaw ang ningning ng matinding puot. Sa sandaling iyon, kahit sina Mohailan at ang kasambahay na nasa tabi ni Yehan ay napuno ng pagkabigla. Hindi nila maisip kung saan nanggagaling ang tapang ni Yehan para sabihin ang ganong mapangahas na mga salita sa harap ng mga pinakatanyag na henyo ng lugar. Saan kaya nanggagaling ang kumpiyansa ng lalaking ito? Bulalas ni Mohailan. Ngunit sa mga mata ni Nan Wenqing, mayroong matinding kislap. Sa isip niya, ang lalaking maaaring tumayo sa parehong antas ng unang emperador ay nararapat lamang na taglayin ang ganong karangyan ng asal. Kung ganun, sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang magsalita ng ganyan? Ang ekspresyon ni Fujitora ay naging matalim, at ang nakapaligid sa kanya ay nilamon ng marahas na enerhiya.
Kapag iyon ay tuluyang sumabog, tiyak na mag-aanyo itong parang isang mabangis na tigre na kayang punutin ang sinumang kalaban. Kaibigan, sabi ni Yekong, na noon pa ay tahimik. Ikaw ang taong dinala ni Nan Wenqing. Bagaman hindi namin alam kung bakit ganon kanya kamahal, alang-alang kay Nan Wenqing, kung babawiin mo ang mga sinabi mo, pwede naming ipagsawalang bahala ang lahat. Hehe. Nan Wenqing? Ito ba ang tinatawag mong malaking tao? Kung ganon, nakakadismaya talaga, saad ni Langdong na may malamig na ngiti, bagaman halatang pilit iyon. Narinig ito ni Nan Wenqing at bahagya siyang sumimangot, ngunit hindi siya nagsalita. Matatag ang paniniwala niyang ang lalaking kayang tumayo sa antas ng unang emperador ay tiyak na magpapakita ng kakayahang higaitan ang lahat. Kung mabaigo man kayo o hindi, walang kinalaman iyon sa akin. Tungkol naman sa pagbawi sa sinabi ko, pasensya, pero ang mga salitang binitiwan ko ay tulad ng tubig na ibinuhos, hindi ko na mababawi. Tahimik na sagot ni Yehan habang nakaupo pa rin sa kanyang lugar. Paano kung ipilit kong bawiin mo ang mga sinabi mo? Biglang sumabog ang malakas na enerhiya mula kay Fujitora. Isang hakbang lang niya, at ang napakalakas na puwersa ay agad na dumagundong patungo kay Yehan. Bilang isang henyo sa Perfect Immortal Realm, kayang talunin ni Fujitora ang kalahating Holy Master, at hindi niya matanggap na isang tulad ni Yehan, na nasa 9 Tribulation Supreme pa lamang, ang aaban sa kanya. Hehe, mukhang tuturuan ni Fujitora ng leksyon ang arroganteng iyon. Mabuti na rin, para malaman niyang hindi siya dapat nagsasalita ng ganon sa harap ng mga tunay na makapangyarihan. Nagtawanan ng ilan sa bulwagan. Sina Gao at iba pang napahiya kanina ni Nan Wenqing ay nagngingit-ngit sa galit at sabik na makita si Fujitora na durugan si Yehan. Nako, mukhang aatakihin na siya ni Fujitora. Sabi ni Mohaila na may pag-aalala. Sana mapigilan siya ni Nan Wenqing, kung hindi, delikado si Yehan. Ngunit sa ilalim ng mga titig ng lahat, kalmadong nagsalita si Yehan, sinabi ko na, ang mga salita ko ay tulad ng tubig, hindi ko na mababawi. Kung ipipilit mong bawiin ko, depende na lang kung kaya mo akong pilitin. Muling umalangaw-ngaw ang mas nakakatakot na enerhiya mula kay Fujitora. Lalong nagalit ang halimaw na ito, at ang kanyang matinding pagnanais na pumatay ay bomb-alot sa buong lugar. Nilalagay mo lang ang sarili mo sa kahihiyan. Ni si Nan Wenqing ay hindi ka na may iligtas ngayon, malamig na sabi ni Langdong, habang si Yekong ay tahimik lang ngunit seryoso. Kung ganon, maghanda kang mapatay ng sarili kong mga kamay. Sigaw ni Fujitora. Isa-isa siyang humakbang na parang tigre sa kagubatan, at ang malamig niyang mga mata ay nagdulot ng matinding presyon sa lahat ng naruroon. Hehe, kawili-wiling tao, ngunit ginaisang mo ang galit ni Fujitora. Sino pa ang makakaprotekta sa'yo ngayon? Si Nan Wenqing. Mahinahong wika ni Mr. Xiaoyo, tila nanunood lang ng palabas. Fujitora, ano ang binabalak mong gawin? Si Ginoong Hanye ay personal kong inimbitahan, malamig na sabi ni Nan Wenqing habang humaharang sa daraanan ni Fujitora. Kahit ano pa ang dahilan, hindi niya hahayaang saktan ni Fujitora si Yehan, at sa totoo lang, sa kanyang paningin, hindi man lang karapat-dapat si Fujitora na makalaban si Yehan. Nan Wenqing? Umalis ka sa daraanan ko, kung hindi ay huwag mo akong sisisihin kung pati ikaw ay atakihin ko. Bulalas ni Fujitora na may nakamamatay na intensyon. Kahit nasa harapan niya ang isang kagandahang tulad ni Nan Wenqing, hindi iyon sapat para pigilan ang kanyang puot. Kung maglalakas loob kang umatake, tandaan mo, magiging magkaaway tayo. At sigurado ka ba na kaya mo akong talunin, Fujitora? Malamig na sagot ni Nan Wenqing. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid, bakit ganon na lang ipagtanggol ni Nan Wenqing ang lalaking iyon? Dahil ba sa kanya, handa siyang makipagbanggaan kay Fujitora? Hindi ito ang karaniwang asal ni Nan Wenqing, bulong ni na Langdong at Yekong habang nagmamasid. Ngunit alam nila, kahit harangan pa ni Nan Wenqing, ang isang Fujitora na determinado ay hindi basta titigil. Gusto mo bang labanan ako, Nan Wenqing? Sige. Kapag natalo kita, pupunta ako roon at kukunin ko mismo ang buhay ng langgam na iyon. Sigaw ni Fujitora, ang kamao niya ay naglalagablab sa puwersa, handang sumabog anumang sandali. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malamig na boses ang biglang narinig mula sa pasukan ng bulwagan. Ang batang amo na si Fujitora ay maaaring malakas, ngunit sa Baihua Pavilion, sinumang magtangkang sakta ng batang Panginoon ay hindi makakaalis ng buhay mula sa Baihua Valley. Ang tinig ay malamig, ngunit puno ng awtoridad, at agad na bomb-alot sa buong lugar ang katahimikan. Kabanata 2824. Pagkarinig nito, nabigla ang lahat at agad na napatingin sa pasukan. Doon nila nakita ang isang napakagandang babae na nakasuot ng puting kasuotang pangpalasyo, ang kariktan nito ay tila isang diwata na bumaba mula sa langit.
Sa sandaling iyon, napahinto ang paghinga ng lahat ng nasa bulwagan. Dahil ang babaeng ito, ang nakamamanghang ganda na ngayon ay lumitaw, ay walang iba kundi ang isa sa pinakamagagandang babae sa buong Shenzhou, ang Baihua Fairy, Ji Chenyo. Pagmasdan mo lamang ang kanyang puting kasuotan, ang kanyang anyo na parang diwata, at ang kanyang mukha na tila nililok ng mga Diyos, sobrang kinis, sobrang ganda, tila isang anghel na bumaba sa mundo. Hindi mo mapigil ang humanga at mapatitig. Isang ganitong uri ng kagandahan ay bihira sa bilyon-bilyong nilalang sa daigdig. Sino mang makakita sa kanya ay mapapaibig. Siya ang Baihua Fairy, si Ji Chenyo. Sa likod ni Ji Chenyo, may dalawa pang disipulo mula sa Baihua Valley. Ang kanilang presensya ay hindi rin pahuhuli sa lakas kina Langdong, Yekong, at Fujitora. Si Fairy Baihua. Nandito si Fairy Baihua. Napakaganda niya. Para siyang Diyosa mula sa siyam na langit. Bihira siyang lumabas sa publiko. Kahit ang mga nakakakita sa kanya ng ilang ulit ay hindi pa rin makatiis sa kanyang kagandahan. Kung nangitian lang ako ng ganitong diwata, handa na akong mamatay ng walang pagsisisi. Ang lahat ng nasa bulwagan ay nakatitig kay Ji Chenyo, hindi maalis ang mga mata sa kanya. Parang nais nilang sulitin ang pagkakataon, tinitingnan bawat ngiti, bawat galaw, bawat kisap ng mata, upang itanim iyon sa kanilang alaala magpakailanman. Maging sina Langdong, Yekong, Fujitora, at Sirius Xiaoyu ay hindi na inalis ang kanilang tingin kay Ji Chenyo. Ang kanyang ganda ay lumampas pa sa ganda ni Nan Wenqing, isang uri ng kariktang hindi kayang labanan kahit ng pinakamatatag na puso. Ang ganitong uri ng kagandahan, bulong ni Sirius Xiaoyu, kung makakasama ko siya habang buhay, handa akong isuko ang lahat. Hindi siya interesado sa pagtitipon, tanging ang babae sa kanyang harapan ang laman ng kanyang isip. May ganitong kagandahan pala sa mundo. Bulalas ni Mo Hailan. Bilang isang babae, ramdam niya ang agwat sa pagitan nila ni Ji Chenyo, sobrang layo. Ito ang unang beses kung makita siya, pero mas maganda siya kaysa sa mga paglalarawan tungkol sa kanya. Si Ji Chenyo ay tunay na peerless beauty, isang ngiti pa lang, kayang pabagsakin ang isang kaharian. Nan Chenyo sa timog, Bei Luoyan sa hilaga, mahirap sabihing sino sa kanilang dalawa ang pinakamaganda, pero pareho silang pinakamagandang babae sa buong Holy State, sabi ni Nan Wenqing, na hindi maitago ang bahagyang pagkainggit sa kagandahan ni Ji Chenyo. Narinig ito ni Yehan at bahagya rin siyang namangha. Ngunit sandali lamang iyon. Sa mga taon niyang nabubuhay, marami na siyang nakitang babaeng may kariktang kayang pabagsakin ang mga bansa, ngunit si Ji Chenyo ay tunay na nasa tuktok ng mga iyon. Ngumiti siya at nagsabi, Shenyu at Luoyan, dalawang diwata ng Shenzhou, isang kamangha-manghang kombinasyon. Kung sila ay maging magkasama sa ilalim ng liwanag ng buwan, siguradong walang kapantay. Narinig ni Nan Wenqing ang sinabi ni Yehan at nagulat. Hindi tulad ng iba, wala siyang nakitang pagnanasa o kasakiman sa mga mata ni Yehan, tanging paghangang may dangal lamang. Isa itong pambihirang bagay. Lahat ng kabataang henyo na nakilala niya ay tinitingnan siya ng may pagnanasa, ngunit si Yehan ay hindi. At ngayon, harap-harapan na kay Ji Chenyo, na mas maganda pa kaysa sa kanya, wala pa ring bahid ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa paningin ni Yehan, si Ji Chenyo ay tila isang obra maestra ng kalikasan, isang sining na dapat hanggan, hindi angkinan. Isang lalaking kayang manatiling kalmado sa harap ng ganitong kagandahan, bihira talaga ang ganitong uri, lihim na napangiti si Nan Wenqing. Walang sino man sa mga kabataang naroroon, pati na sina Langdong, ang hindi nahuhumaling kay Ji Chenyo. Si Yehan lamang ang naiiba. Ngunit, kahit kaya niyang labanan ang gayong ganda, may babae pa kaya sa mundong kayang sakupin ang puso ng ganitong lalaki. Ang tanong na iyon ay sumagi sa isip ni Nan Wenqing, at bahagyang napangiti siya ng mapait. Shenyu Fairy. Sa sandaling iyon, halos sabay-sabay na lumapit sina Sirius Xiaoyu, Langdong, Yekong, at Fujitora kay Ji Chenyo upang bumati. Ilan lamang ang karapat-dapat na makausap si Ji Chenyo, at kabilang sa mga iyon ang apat na ito. Tahimik na lumakad si Ji Chenyo palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang kahit anong emosyon sa harap ng mga nagpupugay sa kanya. Ngunit ang mga mata ng apat ay naglalagablab ng paghanga. Hanggang sa unti-unting tumigil ang kanyang tingin, at lumapat iyon kay Fujitora. Sa sandaling iyon, para bang may apoy na dumaloy sa dugo ni Fujitora. Hindi siya makapaniwala, ang unang tumingin sa kanya ng personal ay si Fairy Ji Chenyo. Para bang nakasalo siya ng biyaya mula sa langit mismo. Ngunit nang makita ito ng iba, nagbago ang ekspresyon ni na Sirius Xiaoyu, Langdong, at Yekong. Bakit si Fujitora? Lihim nilang inis na tanong. Ano ang nakita ni Fairy Chenyo sa isang mainitin ang ulo na gaya niya? Ginoong Fujitora, wika ni Ji Chenyo sa malamig at kalmadong tinig. Ikaw ba ang gustong umatake sa batang Panginoon na nasa sulok kanina?
Tahimik ang lahat. Ang boses ni Ji Chenyo ay malamig ngunit napakalinis, tila dumadaloy na himig ng langit na walang bahid ng puot o alab. Kabanata 2825. Pagkarinig nito, ang mga taong namangha sa kagandahan ni Ji Chenyo ay dahan-daang natauhan, bahagyang nagulat. Maaari kayang kanina'y balak ni Fujitora na saktan ang arroganting binatang nasa Baywakiyong, kaya't nagalit si Fairy Chenyo. Ang Baywakiyong ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng yaman ng Baiwa Valley. Baka binalak ni Fujitora na gumawa ng gulo dito, dahilan kung bakit hindi natuwa si Fairy Chenyo, ganito ang iniisip ng lahat sa lugar. Pagkarinig nito, tila binuhusan ng malamig na tubig ang dugo ni Fujitora na kanina'y nag-aalab sa tuwa. Nanigas ang ngiti sa kanyang mukha bago siya nagsalita ng mabilis. Fairy Chenyo, hindi ko alam na may kagalang-galang na panauhin dito. Sa lugar ng Baiwa Valley, walang sino mang maaaring maging arrogant. Ako ay naging pabigla-bigla lamang. Ngunit mariing sinabi ni Ji Chenyo, mali ka. Kahit wasakin mo pa ang Baywakiyong, hindi ako magrereklamo. Ngunit ang hindi mo dapat ginawa ay ang pag-atake sa kanya. Kung tinuluyan mo siya, hindi kita hahayaang makalabas ng Baiwa Valley ng buhay. Pagkasabi niya nito, ibinaba ni Ji Chenyo ang tingin kay Yehan na nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga mata na parang sining ay tila nais saliksikin ang buong pagkatao ni Yehan. Sa sandaling iyon, nabigla ang lahat ng naruroon. Hindi nila inasahan na si Baiwa Fairy Ji Chenyo ay magbibigay ng ganoong pahayag. Ang dahilan ng kanyang galit ay hindi dahil sa Baywakiyong, kundi dahil kay Fujitora na binalak saktan ang binatang iyon. At higit pa roon, kung tinuloy ni Fujitora ang pag-atake, hindi niya ito hahayaang makalabas ng Baiwa Valley ng buhay. Bakit? Ano ba ang meron sa lalaking iyon? Halos sabay-sabay ang pag-iisip ng lahat, ng selos at galit habang nakatingin kay Yehan. Bakit paborito siya ng Baiwa Fairy? Isa lang siyang Nine Tribulation Supreme. Kahit anong pinagmulan pa niya, hindi dapat ipagsapalaran ni Fairy Chenyo ang sarili niya para sa kanya. Anong klaseng swerte mayroon ang lalaking iyon? Para pahalagahan siya ng isang Diyos ang tulad ni Fairy Baiwa. Baka galing siya sa sinaunang pamilya. Pero ang mga disipulo mula sa mga ganoong pamilya ay hindi basta-basta gumagala. Lahat ng tingin kay Yehan ay ng matinding inggit at galit, para bang ang pagpapakita ng kabaitan ni Fairy Chenyo sa kanya ay isang insulto sa kanilang lahat. Samantala, si Fujitora ay nangangitim ang mukha sa inis. Ang mga matang puno ng pagkabigo ay tila gustong lumunin si Yehan ng buhay. Ang katotohanang ipinagtanggol siya ni Fairy Chenyo ay mas masakit pa kaysa kamatayan. Ang mga kasamahan niyang sina Gao at iba pa ay nanlamig ang puso. Kanina'y umaasa silang tuturuan ni Fujitora ng leksyon si Yehan, ngunit ngayon, mismong si Fairy Chenyo pa ang kumampi rito. Noon, si Fairy Chenyo ang pumagitna para sa kanya, at ngayon naman ay si Fairy Chenyo. Hindi na nila maunawaan kung anong meron kay Yehan at napapaborin siya ng dalawang pinakamagagandang babae sa buong Shenzhou. Ang mga mata ni Langdong, Yekong, at Sirius Xiaoyo ay naging madilim. Alam nilang malinaw ang pagpapakita ng pagtatanggol ni Fairy Chenyo kay Yehan. Kung kayang sabihing hindi makakalabas ng buhay si Fujitora, maaari rin niyang sabihin iyon sa kanila. Napakaswerte ng lalaking iyon. Maging si Fairy Chenyo ay pabor sa kanya. Mukhang hindi basta-basta ang taong dinala ni Nan Wenqing, ito ang nasa isip ng tatlo habang sabay-sabay silang tumingin kay Yehan. Ngunit kahit pahalagahan pa siya ni Nan Wenqing at Fairy Chenyo, sa kanila, isa pa rin siyang langgam, isang Nine Tribulation Supreme lamang. Si Nan Wenqing at Mohaila naman ay parehong nagulat. Bakit ipinagtatanggol ni Fairy Chenyo si Yehan ng ganoon? Kilala ba nila ang isa't isa? O baka alam ni Fairy Chenyo kung sino talaga si Yehan? Maging si Yehan ay bahagyang nagtaka. Kung may kilala man siya sa Baiwa Valley, iyon ay sa Baywayuan lamang. Fairy Chenyo, sabi ni Fujitora, nakasimangot at hindi alam ang gagawin. Wala kang dapat sabihin. Magpasalamat ka na lamang na hindi mo siya tinuluyan kanina, malamig na tugon ni Fairy Chenyo. Lumakad siya pasulong, lumampas kina Fujitora, Langdong, at iba pa, diretso papunta kina Yehan. Kahit tila kalmado siya, dama ng lahat ang nakakapasong lamig ng kanyang presensya. Namutla lalo sina Fujitora at Langdong. Para lamang sa isang Nine Tribulation Supreme, isinantibi ni Fairy Chenyo ang lahat ng mga makapangyarihan. Nang makita siya ni Nan Wenqing at Mohaila na papalapit, sabay silang tumayo bilang paggalang. Si Fairy Chenyo ay hindi lamang kilala sa kagandahan, kundi pati sa pambihirang talento, kaya't marapat lamang siyang igalang. Nan Wenqing? Sabi ni Fairy Chenyo, hindi ko inaasahang kilala mo pala ang binatang ito. Sumagot si Nan Wenqing ng malamig, Ji Chenyo, dapat ako ang nagtatanong niyan sa iyo.
Ngumiti ng bahagya si Fairy Chenyo at sinabing, ito ang unang pagkakataon kong makita ang binatang ito. Hindi kami magkakilala noon. Habang sinasabi niya ito, nakatitig siya kay Yehan, may bahid ng matinding kuryosidad sa kanyang mga mata. Ngayong araw, matapos niyang bumalik sa kanyang sekta, narinig niya ang balitang may isang 9 Tribulations Supreme sa Baywayuan na nakamit ang batas ng tuyong kahoy sa loob lamang ng kalahating oras, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa kasaysayan ng Baihua Valley. Dahil dito, mismong pinuno ng Baihua Valley ang nag-utos sa kanya na maging magkaibigan kay Yehan. Kaya nang marinig niyang pupunta si Yehan sa pagtitipon ngayong gabi, sinadya niyang dumalo at nang makita niyang papatayin ito ni Fujitora, hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol ito, kahit pa magalit ang iba. Ngunit nang marinig ng lahat na unang beses pa lamang magkita ni Yehan at Ji Chenyo, lalo silang nagulantang. Kung ganoon, bakit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Fairy Chenyo sa kanya? Isang tanong na walang makasagot. Kabanata 2826. Sina Fujitora, Langdong, at ang iba pa ay matamang nakatingin kay Yehan, nagbabago-bago ang kanilang mga ekspresyon, mahirap basahin kung ano ang kanilang iniisip. Baka may alam siyang kakaibang mahika. Baka ginamit niya ito para lokohin si Fairy Chenyo, may ilan ang nagbubulong-bulungan. Ang paraan ng pagtatanggol ni Fairy Chenyo kay Yehan, kahit unang beses lang silang nagkita, ay lalo pang nagpaigting ng selos at galit ng mga tao sa paligid. Imposible. Sino si Fairy Chenyo? Isa siyang tunay na diwata sa mundo, paano siya malilinlang, marami ang agad na tumanggi sa ganoong ideya, ngunit hindi pa rin nila lubos na maipaliwanag ang nakita nilang tagpo. Hehe, ipinagtatanggol mo ang isang estranghero sa unang pagkikita ninyo, Ji Chenyo. Hindi ito ang estilo ng kilalang Fairy Chenyo. Ani Wenching na may malamig na ngiti, habang lumalapit si Ji Chenyo. Sa kanyang mga mata ay may bahagyang pag-iingat at bahid ng kompetisyon. Ngumiti lamang si Ji Chenyo at kalmadong sumagot, Nan Wenching, huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para agawin ang lalaki mo. Nais ko lang makilala ang binatang ito. Pagkarinig nito, kahit si Nan Wenching na karaniwang kalmado ay namula ng bahagya. Totoo ngang may bahagya siyang kaba na baka may ganoong intensyon si Ji Chenyo. Binatang Ginoo, wika ni Ji Chenyo habang nakatitig kay Yehan, ako si Ji Chenyo, pangunahing disipulo ng pinuno ng Baihua Valley. Narinig kong sa loob lamang ng kalahating oras ay naunawaan mo ang batas ng tuyong kahoy sa loob ng Baywayuan, at nabuhay mo ang libu-libong halaman at bulaklak. Dahil dito, may utang na loob ang Baihua Valley sa iyo. Kung mayroon kang oras, maaari ka bang bumisita sa Baihua Valley bukas bilang aming panauhin? Sa sandaling ito, nabigla ang lahat sa bulwagan. Wala pa sa kanila ang nakarinig ng ganoong himala, isang 9 Tribulation Supreme na nakamit ang pag-unawa sa batas ng kalikasan. Talaga bang naintindihan niya ang batas ng tuyong kahoy? Posible ba iyon para sa isang 9 Tribulation Supreme? Wala pang ganoong nangyari sa kasaysayan, pero kung totoo man, paliwanag na iyon kung bakit siya ipinagtanggol ni Fairy Chenyo kanina. Marami ang bahagyang nakahinga ng maluwag. Kung wala palang pag-ibig o romantikong dahilan sa pagitan nila, mas madali itong tanggapin, kahit nakakamangha pa rin ang ginawa ni Yehan. Ah, ganoon pala, bulong ni Langdong at ng iba, habang nagkakatinginan. Ngunit malamig na ngumiti si Fujitora. Hey! Ngayon ko lang narinig ang ganyang kasinungalingan. Isang 9 Tribulation Supreme na nakaunawa ng batas. Katawa-tawa. Lumapit siya ng ilang hakbang, malamig na nakatingin kay Yehan. Kung totoo ang sinasabi mo, kung talagang ganyan kakagaling, bakit hindi mo patunayan? Hinahamon kita, Yehan. Kung may tapang ka, lumaban ka. Sa sandaling iyon, nagkatahimikan ang buong lugar. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Fujitora, isa sa mga pinakamakapangyarihang kabataang mandirigma sa buong Shenzhou. Kahit ang mga tulad ni Langdong at Yekong ay may takot sa kanya kapag siya ay nagngangalit. Bagaman kilala siyang padalos-dalos, hindi siya basta-basta lamang, may kakayahan din siya. Napakunot ang noo ni Ji Chenyo, bagaman ang bahagyang pagkairita ng isang diwata ay tila isang nakabibighaning tanawin. Ngumiti si Yehan, bahagyang natatawa. Gusto mo akong hamanin? Sa tingin mo ba madali akong apihin? Ngayon na si Fujitora mismo ang naghamon, siguro kahit si Fairy Chenyo ay wala nang magagawa para pigilan ito, bulong ng ilan. Maliban na lang kung maglalakas loob siyang umamin ng pagkatalo. Pero sa asal niyang arrogant kanina, sigurado akong hindi niya kayang gawin iyon, dagdag ng isa pa na may mapang-asar ng ngiti. Muling tumingin ang lahat kay Yehan, puno ng pangungutya. Alam nilang kahit hindi siya lumaban, masisira pa rin ang kanyang dangal. Fujitora, malamig na sabi ni Ji Chenyo, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Ang binatang ito ay may kabutihang ginawa sa Baihua Valley. Isa siyang panauhin namin.
Ganoon mo ba tretuhin ang mga bisita ng aming lambak? Napatigil si Fujitora, nanigas ang ekspresyon. Fairy Chenyo, kahit panauhin mo siya, ang tunggalian sa pagitan ng mga kabataan ay usapin naming mga mandirigma. Wala itong kinalaman sa Baiwa Valley, hindi ba? Fairy Chenyo, tama si kapatid na Fujitora, sabat ni Langdong habang pumwesto sa likod ni Fujitora kasama sina Yekong at Sirius. Hindi naman niya kayang patayin ang iyong panauhin. Kung ayaw lumaban ni Yehan, walang masamang mangyayari. Pero kung tatanggapin niya, mabuti, malalaman natin kung gaano siya kahusay. Sa mga mata ni na Langdong at ng iba, si Yehan ay wala ng proteksyon mula kina Fairy Shenyu at Nan Wenqing. Para sa kanila, isa lamang siyang hanggal na maaari nilang durugan anumang oras. Napakintab ang mga mata ni Ji Chenyo sa galit. Matalino siya, at alam niyang sinasadya ng mga ito na hamakin si Yehan sa harap ng lahat. Mr. Hanye? Bulong ni Nan Wenqing sa tabi niya, mukhang hindi nila basta-basta susuko. Kahit si Ji Chenyo ay hindi nila pinakinggan. Ngumiti si Yehan, kalmado at malamig. Ayos lang. Isa lang naman silang grupo ng mga taong hindi marunong kumontrol sa sarili. Hindi niya ibinaba ang boses, kaya't narinig ito ng lahat ng kabataang mandirigma sa paligid. Agad silang nagngit-ngit, halos pumutok sa galit. Ang kay-abangan ni Yehan ay lampas na sa kanilang makakaya. Magaling, singgal ni Fujitora habang naglalagablab ang mga mata. Kung sa tingin mo ako'y labis na nagmamalaki, sabihin mo, may tapang ka bang tanggapin ang hamon ko. Kabanata 2827. Si Fujitora ay may mabangis na ekspresyon sa mukha, ang kanyang marahas na lakas ay hindi na mapigilan, parang malalakas na alon na sumabog mula sa kanyang katawan, pinayayanig ang hangin sa paligid. Pagkarinig nito, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat, tumayo si Yehan na may ngiti sa labi. Pinaghihinalaan mo bang wala akong tapang na lumaban? O iniisip mong wala akong kakayahang talunin ka? Hambog na lalaki. Kung may kakayahan ka nga, lumaban ka sa akin. Pero dahil kay Fairy Chenyu, bibigyan kita ng 3 pagkakataon na unang umatake. Habang sinasabi ito, ang malademonyong liwanag sa mga mata ni Fujitora ay naging nakakatakot na pagnanais pumatay, na parang umiikot sa buong bulwagan. 3 tira lang. Ngumiti si Yehan. Kung magagawa mong matamaan ako sa loob ng 3 tira, ikaw na ang panalo. Napakayabang. Hanap mo yata ay kamatayan. Hindi mo man lang alam kung gaano kalakas si Fujitora, 3 tira lang, sapat na para patayin ka. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin kay Yehan na parang tinitingnan ng isang baliw. Ang ilan ay may mga mata ng paghamak, ang iba na may sabik sa gulo. Alam ng lahat, hindi pwedeng patayin ni Fujitora si Yehan dahil kay Fairy Chenyu, pero kung si Yehan mismo ang lumapit sa panganib, kasalanan na niya iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Fairy Chenyu. Sa tingin niya, imposibleng talunin ni Yehan si Fujitora, ngunit saan nanggagaling ang kumpiyansa ng lalaking ito? Isa ba talaga siyang baliw? Sa ilalim ng mga mata ng lahat, kalmadong naglakad si Yehan papalapit at huminto sa harap ng mabagsik na si Fujitora. Huli na para pigilan pa ni Mohailan, at sa sandaling iyon, ang presensya ni Fujitora ay tila yamurak sa paligid ni Yehan. Makikita na agad kung sino ang malakas at sino ang mahina. 3 tira. Kaya kitang wasakin sa isang suntok. Tingnan mo ito. Sumigaw si Fujitora at buong lakas na sumuntok kay Yehan. Ang matinding lakas ay pamunit sa hangin, kaya ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng bagzo ng hangin na dumampi sa kanila. Ngunit sa ilalim ng ganoong kalakas na atake, si Yehan ay parang maliit na bangkang tinatangay ng dambuhalang alon, tila anumang oras ay mawawasak. Hehe, ito ba ang lakas ni Fujitora? Masyadong mahina, at napakabagal. Biglang narinig ang malamig na tawa sa gitna ng halimuyak ng panganib, at sa isang iglap nawala si Yehan. Ang kamaong ni Fujitora ay tinamaan lamang ang hangin, at umalangaw-ngaw ang pagyanig sa sahig. Napasinghap si Fujitora, gulat na gulat. Unang tira. Lumabas ang malamig na tinig mula sa likod niya. Si Fujitora ay umikot na parang baliw na halimaw at sumuntok pabalik. Ngunit nang tamaan niya ang aninong iyon, bigla itong naglaho, parang multo. Pangalawang tira. Muling sumagot ang malamig na tinig, ngayon ay mula sa kaliwang bahagi ni Fujitora. Demonyo ka! Mamatay ka! Sigaw ni Fujitora. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok at sipa, sapat upang gumuho ang isang bundok kung tatamaan. Ngunit wala pa ring tama kay Yehan. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang manggilabot ang lahat sa nakikita nilang bilis. Napakabilis. Bulalas ni Ji Chenyo, manghang-mangha. Ang bilis niyang iyon, kasing bilis ko na. Fujitora, tapos na ang 3 tira. Ngayon ako naman. Habang bigo ang mga suntok at sipa ni Fujitora, lumitaw si Yehan sa harapan niya na parang anino.
Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang daliri sa hangin. Sa sandaling iyon, ramdam ng lahat ang panginginig ng kanilang kaluluwa. Pas! Isang tunog ng hangin, at ang dambuhalang katawan ni Fujitora ay parang tinamaan ng tren, lumipad pa atras at bumagsak sa pasukan ng bulwagan. Tahimik ang lahat. Tila hindi nila matanggap ang nakita. Si Fujitora, isang perpektong master ng immortal na antas, ay tinalo ng isang 9 Tribulations Supreme sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang bumalik ang ingay sa paligid. Imposible. Paano natalo si Fujitora ng ganyang kadali? Ang isang 9 Tribulation Supreme ay hindi dapat kayang talunin ng isang perpektong immortal. Siguradong ginamit niya ang pandaraya. Oo, may ginamit siyang kakaibang pamamaraan. Walang paraan para manalo siya ng ganon kadali. Ngunit sa gitna ng lahat ng bulungan, si Yehan ay nanatiling kalmado, nakatayo, tila walang nangyari. Kabanata 2828. Ang isang 9 Tribulation Sovereign na kayang talunin ang isang Immortal Realm Expert ng napakadali. Kahit patayin mo ako, hindi ko yun paniniwalaan. Sigaw ng isa sa mga kabataang mandirigma. Kahit sa Zinwo Academy ng Shenzhou, walang ganoong tao. Kahit pa ang mga katulad ng unang emperador noong nasa antas pa lamang ng 9 Tribulation Supreme, hindi nila kayang gawin yun. Kaya paano niya nagawa? Sa sandaling iyon, ang mga mukha ni Langdong at ng iba pa ay madilim na madilim. Hindi nila akalaing matatalo ni Yehan, isang 9 Tribulation Supreme, si Fujitora, na napakalakas. Ang bilis ni Yehan kanina ay labis na kamangha-mangha, ngunit ang kanyang huling daliri, walang sinuman sa bulwagan ang nakakita kung ano talaga ang nangyari. Matagal na nag-isip si Sirius Xiaoyu bago siya nagsalita, ang daliring iyon, tumama mismo sa kaluluwa. Bilang isang semi-saint, mas matalas ang kanyang paningin kaysa kina Langdong at Yekong, ngunit kahit siya, may pag-aalinlangan pa rin. Alam niyang may mga pamamaraan sa mundong ito para umatake sa kaluluwa, ngunit para magawa iyon ng isang 9 Tribulation Supreme. Halos imposible. You defeated Fujitora with just one finger. Ang ataking iyon ay tumama sa kaluluwa ng isang cultivador, mahinang sabi ni Ji Chenyo, habang may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Tama nga si Guzu, ang lalaking ito ay tunay na kakaiba, isang nilalang na lampas sa pangunawa. Nasa tabi niya si Nan Wenqing, at kumislap ang kanyang mga matang tila may alam. Ji Chenyo, may narinig akong lihim na komento tungkol sa kanya mula sa Shenzhou. Gusto mo bang marinig? Sabihin mo, sagot ni Ji Chenyo, kalmado ngunit may halong kuryosidad. Ang sabi nila, ngumiti si Nan Wenqing. Isa siyang lalaking maaaring tumayo ng kapantay ng unang emperador. Tahimik na sinabi ni Nan Wenqing ang mga salitang iyon, ngunit sa tuwing maiisip niya ito, hindi niya mapigilan ang pag-alab ng damdamin. Ang unang emperador ay nasa pinakamataas na tugatog, isang figure na maaari lamang nilang hanggan. Ngunit ang lalaking ito, si Yehan, bagaman hindi pa umaabot sa ganoong antas, ay may likas na potensyal na umabot doon. Ang sumama sa kanya bago niya makamit ang mundo, at ang sumama sa kanya pagkatapos niyang makamit ito, dalawang magkaibang bagay iyon, mahinahong dagdag pa ni Nan Wenqing. Napatigil si Ji Chenyo, nagulat at sabay tumingin kay Nan Wenqing. Sino ang nagsabi niyan tungkol sa kanya? Ang pinuno ng pamilya yon, sagot ni Nan Wenqing. Nagulat lalo si Ji Chenyo. Ang pinuno ng Yun family ay isang malakas at mataas na personalidad sa Shenzhou, mas mataas pa ang antas kaysa sa pinuno ng Baihua Valley. Kung siya mismo ang nagsabi niyon, ibig sabihin, napakalaki ng bigat ng kanyang paghanga kay Yehan. It seems, sabi ni Ji Chenyo habang inaayos ang kanyang damdamin, na mas kilala mo siya kaysa sa amin. Si Mo Hailan, na tahimik na nakikinig, ay napakunot noo. Miss Ching Ching? Yung lalaking maaaring tumayo ng kapantay ng unang emperador, si Young Master Hanye ba yun? Naguguluhan siya, mas huli nakilala ni Nan Wenqing si Yehan, pero parang mas marami siyang alam tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Nan Wenqing. Mukhang hindi pa niya nasasabi sa inyo ang kanyang mga lihim. Kaya marahil, mas mabuti nang manahimik muna ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling tumitig si Nan Wenqing sa likod ni Yehan. Sa kanyang mga mata ay may halong paghanga at pagkamangha. Ang lalaking iyon, na may potensyal na tumayo katabi ng unang emperador, ay hindi pa man lubusang ipinapakita ang kanyang liwanag, ay nag-uumapo na sa lakas. Kapag dumating ang araw na iyon, tiyak na yayanigan niya ang buong mundo. Sa bulwagan, patuloy pa rin ang mga usapan. Sa loob lamang ng 10 segundo, natalo ni Yehan si Fujitora ng tila walang hirap. Mahirap paniwalaan, ngunit malinaw ang katotohanan, si Fujitora ay nakahandusay, at si Yehan ay nakatayo pa rin, kalmado at walang gasgas.
Kung alam ko lang na ganyan kakaina, Fujitora, hindi ko na sana pinag-aksayahan ng panahon ang laban na ito, sabi ni Yehan habang pinapagpag ang kanyang mga kamay, tila walang interes. Namula sa galit sina Langdong at Yekong. Alam nilang sila mismo ang nagtulak kay Fujitora na hamanin si Yehan, kaya't ang pagkatalo ni Fujitora ay parang sampal din sa kanila. Pinagtatawanan mo ba kami? Malamig na tanong ni Langdong. Sa palagay mo ba, walang magaling sa Shenzhou? May mga magaling sa Shenzhou, sagot ni Yehan, ngunit tiyak na hindi kayo kabilang doon. Hindi na niya pinansin ang dalawa. Kung kasing hina lang sila ni Fujitora, wala siyang gana makipaglaban. Napakayabang mo, sigaw ni Yekong, habang unti-unting bumubuga ng matinding enerhiya. Ngumiti si Yehan. Bakit, gusto niyo rin bang subukan? Nalalampasan mo na ang hangganan, kaya't kailangan naming bigyan ka ng aral. Malamig na sabi ni Langdong. Dahan-dahan silang umusad papalapit. Nagningning ang mga mata ng mga nanunood. Mukhang dalawang eksperto ang sabay na lalaban kay Yehan. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang tinig ang sumabat. Hintay muna. Isang binatang may mukha na parang inukit sa sinaunang jade ang humakbang mula sa likuran ni Langdong at Yekong. Tumigil siya sa pagitan nila, at tumitig kay Yehan na may ngiti. Kung hindi mo sila itinuturing na mga henyo, aniya, ano naman sa palagay mo ako? Ngumiti si Yehan, bahagyang nakataas ang kilay. Ikaw, sabi niya, pwede na, halos pasok. Sa sagot niyang iyon, kumurap ang mga mata ni Sirius Xiaoyu, at mula roon ay sumiklab ang isang nakakatakot na liwanag, parang talim ng espada. Sa isang iglap, ang buong bulwagan ay nabalot ng nakakapanindig balahibong presensya. Kabanata 2829. Kalahating banal. Ito ang aura ng isang kalahating banal. Si Sirius Xiaoyu ay umabot na sa antas ng kalahating banal. Ano? Kalahating banal siya. Nang maramdaman ng lahat sa lugar ang nakakatakot na presensya ni Sirius Xiaoyu, agad silang nabigla. Sa lahat ng mga henyo na naruroon ngayon, maliban kay Shenyu Fairy Ji Chenyu, walang sino man ang umabot pa sa antas ng kalahating banal. Walang nakaisip na si Sirius Xiaoyu pala ay isa na ring semi-saint. Kailan pa naging kalahating banal si Sirius Xiaoyu? Wala akong narinig na balita tungkol doon. Mukhang matagal na niyang tinatago ang kanyang tunay na lakas at ngayon lang ito ibinunyag. Kaya pala kanina, hindi siya bumigay kina Fujitora, Langdong, o Yekong. Iyon pala ang pinanggagalingan ng kanyang kumpiyansa. Dating kasing lakas lang siya ni Langdong, pero ngayon ay lumampas na siya sa kanila. Ang lakas niya ngayon ay hindi na kayang tapatan ng iba. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Sirius Xiaoyu. Ang kanyang maladyading mukha at matatag na tindig ang siyang naging sentro ng lahat ng pansin. Sa sandaling ito, siya ang pinakamaningning na tao sa buong lugar. Maging si Ji Chenyo ay hindi nakapigil na magulat. Totoo nga, si Sirius Xiaoyu ay kalahating banal, bulong ni Nan Wenqing, na kumikislap ang mga mata. At tanging si Hanye lang ang nakakita noon agad. Lalong humanga si Nan Wenqing kay Hanye, ang kanyang paningin ay hindi basta-basta. Kahit siya, hindi nakita ang tunay na antas ni Sirius Xiaoyu. Tama ka, Nan Wenqing, sabi ni Muhailan, paano nakita ni Ginoong Hanye iyon? Para bang wala nang hindi niya alam. Lahat ng krisis, nalalampasan niya ng may ginhawa. Sa kabilang dako, napailing si Langdong, tahimik lang niyang itinago ang pagiging kalahating banal. Malinaw na matagal niya na itong inihahanda para sa amin. Tumango si Yekong at malamig na nagsalita, oo, kung hindi lumitaw ang kakaibang lakas nitong gabi, siguradong nakalaan ang paghahandang iyon laban sa atin. Ngunit ngayon, napilitan siyang ipakita ang lahat ng kanyang kakayahan kay Hanye. Hayaan mo siya, mas mabuti ngang siya na ang humarap sa baliw na iyon. Kung nagawang talunin ni Hanye si Fujitora gamit lang ang isang daliri, tiyak na may kakaibang kakayahan siya. Pero laban sa isang kalahating banal. Magkasabog silang dalawa. Bulalas ni Langdong. Umiling si Yekong, mahirap. Si Sirius Xiaoyu ay kalahating banal, ibang antas na iyon. Kahit gaano kakaiba ang pamamaraan ni Hanye, hindi siya kasing lakas ng isang kalahating banal. Samantala, patuloy ang bulong-bulungan sa paligid. Lahat ng paksa ay umikot kay Sirius Xiaoyu. Sa gitna ng matinding tinginan, ngumiti siya ng malamig at nagsabi. Ayon sa iyo, ako ay bahagyang henyo lamang. Kung ganoon, ngayong gabi, hayaan mong ang isang bahagyang henyo ang magturo sa iyo. Sana lang ay hindi mo ako biguan. Hindi niya akalaing si Sirius Xiaoyu ay kalahating banal na pala. Tingnan natin kung gaano pa siya kayabang pagkatapos nito. Bulong ng ilan. Ngumiti si Hanye at marahang hinaplos ang kanyang ilong. Bahagyang henyo nga lang sa paningin ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Magaling. Sagot ni Sirius Xiaoyu na may malamig na ngiti.
Ngunit sa kanyang mga mata, may halong puot at inggit dahil gusto niyang mapahanga si Jay Chenyo, ngunit ngayon ay si Han Ye ang nakakuha ng pansin nito. Biglang umalangaw-ngaw ang kanyang lakas, isang malakas na banal na presensya ang bumalot sa buong lugar. Napaatras sina Lang Dong at Ye Kung, habang sina Han Ye at Sirius Xiaoyo ay magkatapat sa gitna ng entablado. Yung daliri mo kanina, napakalakas. Ipakita mo sa akin ulit. Sigaw ni Sirius Xiaoyo habang lumalapit, ang bawat hakbang ay may kasamang bigat na parang bundok. Sige lang, ipakita mo kung ano ang meron ka, sagot ni Han Ye ng kalmado. Mabuti. Tingnan mo itong, hatiin ang ulap at dagat na palad. Sa isang iglap, kumilos si Sirius Xiaoyo. Mula sa kanyang kamay, isang nakamamatay na enerhiya ang kumawala, ang hangin ay umalon, ang lupa ay yumanig, at ang himpapawid ay parang sesabog. Napakalakas. Ganito pala ang kapangyarihan ng isang kalahating banal. Bulalas ng mga tao. Sa ilalim ng dambuhalang enerhiyang iyon, si Han Ye ay tila isang maliit na langgam sa harap ng bagyo, subalit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matatag. Kabanata 2830. Hindi masamang teknik ng palad, pero halatang kulang pa sa ensayo. Ngumiti ng bahagya si Yehan, at sa gitna ng mga mapanuyang tingin ng mga tao sa paligid, itinuro niya muli ang kanyang daliri, direkta sa palad ni Sirius Xiaoyu, hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sa isang iglap, ang nakakatakot na aura na pinakawalan ni Sirius Xiaoyu ay biglang naglaho, parang lobo na tinusok ng karayom. Biglang naramdaman ni Sirius Xiaoyu na ang daliri ni Yehan ay parang matalim na espada na tumagos sa kanyang katawan, ang mga buto sa kanyang braso ay tila mababasag, at ang kanyang kaluluwa ay tinatastas ng isang napakalakas na puwersang parang hangin na may talam. Arg! Isang bugzo ng dugo ang sumirit mula sa bibig ni Sirius Xiaoyu. Sa gulat ng lahat, siya ay tinangay palayo, lumilipad pa atras na parang saranggolang naputulan ng tali. Isang simpleng daliri lang ni Yehan, at ang tinaguri ang kalahating banal na henyo ay tuluyang natalo. Anong nangyari? Sigaw ng isa. Hindi ba't kalahating banal si Sirius Xiaoyu? Paano siya natalo ng ganon kadali? Imposible. Napakahina ba talaga ng isang bansheng? Pati si Fujitora, ganito rin ang sinapit. Isa lang siyang 9 Revelation Supreme, pero kaya niyang talunin ang mga kalahating banal. Ang mga mata ng lahat, na kanina'y puno ng paghamak, ay ngayon puno ng pagkagulat at takot. Kung noong una ay inakala nilang ginamitan lang ni Yehan ng kakaibang mahika o swerte si Fujitora, ngayon ay malinaw na hindi iyon totoo. Si Sirius Xiaoyu, isang tunay na kalahating banal, ay hindi man lang nakapidyo sa isang daliri ni Yehan. Ang buong bulwagan ay kumulo, parang tubig na kumukulo sa sobrang tensyon at pagkagulat. Lahat ng mga batang henyo roon ay natigilan, sa kanilang mga mata, lumitaw ang isang damdamin na bihira nilang maramdaman, takot. Imposible, paano niya nagawa iyon? Kahit si Sirius Xiaoyu ay walang laban sa kanya. Bulalas ni Lang Dong, habang si Ye Kung ay nangangitim ang mukha sa galit. Ang plano nilang gamitin si Sirius Xiaoyu para tapusin si Yehan ay tuluyang bumagsak. Hindi lamang hindi natalo si Yehan, lalo pa siyang naging nakakatakot. Iyon pa rin ang daliring ginamit niya kay Fujitora, ganon pala iyon, atake sa kaluluwa. Bulong ni Jay Chenyo, halos hindi makapaniwala. Tumanggo si Nan Wenqing, halatang gulat din. Kalahating banal, pero natalo ng isang daliri, walang himala rito, ito'y tunay na lakas. Ngayon ay lubos na niyang pinaniniwalaan ang mga alamat tungkol kay Yehan, ang lalaking pumuksa sa isang hari ng banal sa Zuojo gamit lang ang isang suntok, at tumalo sa kalahating banal sa isang daliri. Walang duda, karapat-dapat siyang ituring na kasing anta ng unang emperador. Paano niya sinanay ang ganyang teknik? Bulong ni Mohailan, na may halong pagkahanga at takot. Naalala niya noong napatay ni Yehan ang banal na hari ng pamilyang Hai gamit din ang isang daliri, ngunit noon, nagduda pa siya sa kakayahan nito. Ngayon, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Lahat ng mata sa lugar ay ngayon nakatuon kay Yehan, ngunit hindi na ito mga mapang mata o mapanlibak. Ito'y mga matang puno ng paggalang at takot. Maging sina Lang Dong, Ye Kung, at ang natalong Fujitora, ay napagtanto sa wakas na ang taong minamaliit nila ay isang tunay na halimaw sa lakas. Anong tawag sa daliri mong yun? Tanong ni Sirius Xiaoyu, na bahagyang nanginginig habang pinipigilan ang kanyang galit. Mie Shen Finger, daliring tagapuksa ng Diyos, malamig na tugon ni Yehan. Mabuti. Tandaan mo, Yehan, hindi pa tapos ito. Balang araw, babawiin ko ang kahihiyang ito. Mariing sabi ni Sirius Xiaoyu, habang iniiwas ang tingin at lumakad palayo, ang kanyang galit ay halatang nag-aalab sa dibdib. Tahimik lang si Yehan habang pinagmamasdan ang pag-alis nito. Alam niyang babalik si Sirius Xiaoyu, pero sa susunod na pagkakataon, mas mabuting may lakas na itong harapin siya. Kung hindi, muli lang siyang madudurog.
Pagkatapos ng labang iyon, nawalan na ng interes si Yehan sa pagtitipon. Mukhang walang saysay pa ang manatili. Ang mga taga Zinwo Academy dito ay mahihina rin. Kung gusto kong malaman ang sekreto ng pinakamakapangyarihang kamao sa ilalim ng langit, kailangan kong puntahan mismo ang Zinwo Academy. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi kina Mo Hailan, Nan Wenqing, at Ji Chenyo. Halina, umalis na tayo. Mukhang hindi tayo masyadong welcome dito. Tahimik na sumunod ang tatlo, habang ang iba sa paligid ay naiinggit, at ang ilan na may nanlilisik ang mata sa selos habang pinagmamasdan si Yehan na lumalakad palabas, kalmado, hindi man lang tumitingin sa mga naiwan. Ang gabing ito ay tila ginawa lang para sa kanya, malamig na sabi ni Yekong. Sumagot si Langdong, nakasimangot. Yekong, kaya mo bang lunokan ang kahihiyang ito?